Pinamamadali na ni PBBM ang paglilinis sa viral na dagat ng basura sa Parañaque. Ayon din sa Pangulo, hindi lang dapat parusa ang solusyon sa problema. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, live nagulat mula sa Parañaque. Ivy, ano na ang sinabi ni PBBM? Corina, kritikal pero hindi pa matatawag na krisis yung lagay ng problema sa basura ng Pilipinas, partikular dito sa Parañaque at sa Pasay ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Binisita ng Pangulo itong Redemptorist Water Channel dito sa Baclaran. Ito yung nag-viral na lugar dahil sa pagbaha ng basura, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan at ng habagat. Katumbas ng isang buwang ulan ang sinalo ng bansa ngayong linggo ayon mismo sa Pangulo. At dahil patuloy ang pag-ulan, pinabibilis ni PBBM ang paghahakot ng dagat ng basurang tumambad dito sa Parañaque para maiwasan ang matinding pagbaha. Umabot na sa higit 20 dump truck ang nakuhang basura ayon sa MMDA. Una nang nanawagan ng Pangulo sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Pabor din ng Malacanang na itaas ang multa para sa mga pasaway. Pero para sa Pangulo, hindi lang penalties ang sagot sa problema. It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So that's of course people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Binisita rin ni PBBM ang isang pumping station sa Pasay kanina. 12 years na raw itong hindi napapagana at hindi raw alam ng Pangulo kung saan napunta ang pondo para rito. Pero ibabalik daw ito ng kanyang administrasyon para mapatakbo ng maayos ang flood control facilities. Ang Waste to Energy Initiative naman ng gobyerno, hindi ipinangako ni PBBM na matutupad agad-agad dahil ngayon pa lang daw ito ipapatupad sa Pilipinas. Pero maaari raw makakita na ng resulta in a year or a year and a half. Ang Waste to Energy Facilities ang solusyon ng pamahalaan para tugunan ang problema sa basurang bumabara sa drainage at waterways at the same time makadagdag enerhiya sa power grid ng bansa. Corina, ayon naman sa Parañaque LGU, ito yung unang beses na binaha ang Parañaque. At bukod sa tubig at hangin na dala ng bagyo at ng habagat, nasira raw kasi yung tinatawag nilang trash trap. Kaya nakapasok yung mga basurang hindi naman lahat ay nanggaling sa Manila Bay, kundi sa mga karatig probinsya. Natanong din natin kay Mayor Edwin Olivares ng Parañaque kung kamusta naman yung lagay ng mga sumusuog dito sa Redemptorist Water Channel. At ang sabi niya, vaccinated naman yung mga nagtatrabaho rito dahil importante rin mapangalagaan yung kanilang kalusugan. Corina. So Ivy, medyo humuhupa na ba? Nabawasan na ba yung dagat ng basura? Corina, nandito tayo simula pa alas 8 ng umaga at to be fair, cleared up na itong Redemptorist Water Channel by 11 a.m. Pero umulan kasi hanggang alauna ng hapon kaya tumambad ulit yung mga basura. Ngayong alas 6, umuulan pa rin dito at kung nakikita nyo sa likuran ko, nandito yung mga backhoe, yung trash skimmer na tinatawag ng MMDA at patuloy pa rin yung clearing operation dito. Sa ngayon, kung maipapan lang ng ating camera, yung mga basura nananatili na lang sa gilid-gilid ng water channel na ito pero cleared up naman na halos yung kalagitnaan. Ayon nga lang sa mga otoridad dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan, hindi pa natin expected kung hanggang kailan magkakaroon ng basura lumulutang dito sa water channel. Corina. So wala pang petsa kung kailan kaya matatapos ang cleanup operations? Yes, Corina, ayon kay MMDA General Manager Nick Torre kaninang umaga, nakausap natin siya at ayaw daw nila magbigay ng exact timeline dahil hindi nga masabi kung hanggang kailan matatapos itong sama ng panahon. Pero at the rate they're going, mukha naman daw mapapabilis yung clear up and clean up operation ng MMDA, ng DPWH at ng LGU ng Parañaque. Corina. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Parañaque. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.